Mga ka-Clover, may napansin na ba kayo na may mga bahay na parang laging pinagpapala? Parang kahit ano ang gawin ng may-ari, may pumapasok na swerte, may magandang balita, may pera, may oportunidad, at parang ang gaan ng pakiramdam sa loob ng bahay. Alam nyo ba na ayon sa Feng Shui at sa mga sinaunang paniniwala, hindi lang ang itsura ng bahay ang mahalaga. Napakahalaga rin kung anong halaman ang nakalagay sa harap ng bahay, lalo na sa main door o entrance. At sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang isa sa pinakamaswerteng puno na pwede mong ilagay sa harap ng bahay. Hindi ito basta halaman lang. Ito ay ang puno ng bay leaf o laurel. At ipapaliwanag ko kung bakit sinasabi ng marami na kapag may laurel ka sa entrance ng bahay, mas lumalakas ang swerte, mas lumalayo ang malas, at mas dumadami ang biyaya. Ang bay leaf o laurel ay hindi lang basta dahon na ginagamit sa pagluluto. Sa totoo lang, napakalalim ng simbolismo nito. Noong sinaunang panahon pa, magpahanggang ngayon, ang laurel ay simbolo na ng tagumpay, karangalan at kasaganaan. Kaya nga dati, ang mga nananalo sa labanan o sa mga kompetisyon ay nilalagyan ng korona na gawa sa dahon ng laurel. Ibig sabihin, ang laurel ay tanda ng swerte at tagumpay. Kaya ayon sa Feng Shui, kapag may laurel ka sa harap ng bahay, parang sinasabi mo sa universe na handa kang tumanggap ng swerte, tagumpay at magandang kapalaran. Ngayon, bakit nga ba sinasabi na maswerte ang laurel kapag nasa harap ng bahay at hindi lang basta sa likod o sa gilid? Ang sagot ay simple. Ang main door ang tinatawag na pintuan ng swerte. Lahat ng energy na pumapasok sa bahay mo, doon muna dumadaan. Kung ang harap ng bahay mo ay malinis, maliwanag at may maswerteng halaman tulad ng laurel, mas malaki ang chance na ang papasok na energy ay positibo. Kapag ang tao ay dadaan sa gate ninyo at makikita ang puno ng laurel, parang sinasabi ng Feng Shui na ang halaman ang unang tumatanggap ng negative energy. Ibig sabihin, bago pa makapasok ang malas, nahaharang na ito ng laurel. Kaya kung gusto mong palakasin ang swerte sa bahay mo, isa sa pinakamagandang gawin ay maglagay ng puno ng laurel sa entrance o main door o sa gilid ng gate kung meron kayong gate na nadadaanan ng tao. Sa Feng Shui, ang bawat halaman ay may simbolismo at ang laurel ang simbolo ng tatlong bagay. Una, swerte sa pera. Pangalawa, proteksyon laban sa malas. At pangatlo, tagumpay sa trabaho at buhay. Kapag may laurel sa harap ng bahay, para kang may natural na panangga sa negative energy. At hindi lang iyon, sinasabi rin na ang laurel ay nakakaakit ng opportunities. Kaya kung napapansin mo na parang ang hirap makahanap ng trabaho, parang walang pumapasok na swerte, baka isa sa dapat mong gawin ay ayusin ang harap ng bahay at maglagay ng maswerteng halaman tulad ng laurel. Saan dapat ilagay ang puno ng laurel? Ngayon, napakahalaga ng lokasyon. Hindi pwedeng basta ilagay lang kung saan mo gusto. Ang pinakamaswerteng lugar para sa laurel ay sa gilid ng main door, sa tabi ng gate na dinadaanan ng tao, sa harapan ng bahay na nakikita agad pagpasok. Kapag ang laurel ay nasa lugar na nakikita agad ng mga papasok, mas malakas ang epekto nito sa Feng Shui. Para itong bantay ng bahay na nagsasabi, dito lang ang swerte, bawal ang malas. Pero tandaan, huwag ilagay sa lugar na madilim, marumi o napapabayaan. Dahil kahit maswerte ang laurel, kapag napabayaan, nawawala ang magandang energy nito. Mga ka-Clover, may isang mahalagang aral dito. Hindi sapat na magtanim ka lang ng laurel.
kailangan mo rin itong alagaan. Sa Feng Shui, sinasabi na ang halaman ay sumisimbolo sa buhay. Kapag ang halaman ay malusog, ibig sabihin, ang energy sa bahay mo ay malusog din. Kapag ang laurel mo ay laging sariwa, laging berde at maayos ang itsura, sinasabi na ang swerte sa bahay mo ay patuloy na lumalago. Pero kapag ang laurel ay natutuyo, napapabayaan o nalalanta, sinasabi ng Feng Shui na parang nawawala rin ang swerte. Kaya kung maglagay ka ng laurel sa harap ng bahay, siguraduhin mong aalagaan mo ito. Isa pa sa dahilan kung bakit maswerteng halaman ang laurel ay dahil sinasabi na ito ay panangga sa negative energy. May mga bahay na kahit maganda, parang mabigat ang pakiramdam. Parang laging may problema, laging may malas, laging may hindi magandang nangyayari. Ayon sa Feng Shui, minsan ang dahilan nito ay ang energy sa harap ng bahay. Kapag walang protection ang entrance, mas madaling pumasok ang malas. Pero kapag ang laurel sa harap ng bahay, parang may natural na shield ang bahay mo. Hindi agad makakapasok ang bad energy. Kaya kung gusto mong gawing mas mapayapa at mas maswerte ang bahay mo, malaking tulong ang laurel. Kung ngayon pa lang kayo nakakaalam tungkol sa laurel, hindi pa huli ang lahat. Pwede kang magsimula kahit maliit na halaman lang. Hindi kailangan na malaking puno agad. Kahit maliit na laurel sa paso na ilalagay mo sa harap ng bahay ay pwede nang magdala ng swerte. Ang mahalaga ay ang intensyon mo. Kapag naglagay ka ng laurel sa harap ng bahay at naniniwala ka na ito ay magdadala ng swerte, mas lalakas ang positive energy sa bahay mo. Ito po, meron po akong puno ng laurel. Matagal na po ito. Kaso, hindi siya lumago kasi po binabawasan din namin pag kami naubusan ng laurel sa pagluluto. Dito po ako kumukuha ng pangluto. Pero sa ngayon, titiyakin ko na pong lagi kaming may laurel para hindi po nababawasan yung kanyang dahon. Napakasarap po sa pakiramdam na meron pong puno ng laurel. At dito ko po siya inilagay sa southeast na lokasyon. Hindi po siya sa tabi ng aming main door kasi sa tabi ng aming main door ay nakalagay po ang snake plant at saka yung palm tree. Pero ito, ang aking laurel ay nakalagay naman sa side ng dito sa lokasyon ng southeast. Matagal na po ito sa akin. Siguro may 5 years na rin ito at dati po nung maliit lang ito siya ay nahirapan po akong pabuhayin ito. Mga ka-clover, hindi lang basta sabi-sabi na maswerte ang laurel. May pinanggalingan talaga ang paniniwala na ito at nagsimula pa ito noong unang panahon. Noong araw, ang laurel ay itinuturing na simbolo ng tagumpay at proteksyon. Sinasabi sa mga kwento noon na ang mga taong may laurel sa kanilang tahanan ay mas iniiwasan ng malas at mas pinipili ang swerte. Sa mga sinaunang panahon, ang mga hari at mga mandirigma na nananalo sa laban ay hindi basta ginagantipalaan ng ginto. Ang ibinibigay sa kanila ay korona na gawa sa dahon ng laurel. Ibig sabihin, ang laurel ay simbolo ng tagumpay, karangalan at biyaya kahit noon pa. At may isa pang paniniwala noon na ang laurel ay hindi lang para sa tagumpay, kundi para rin sa proteksyon. Sinasabi ng mga matatanda noon na ang laurel ay halaman na ayaw lapitan ng negative energy. Kaya ang mga bahay na may laurel sa harap ay pinaniniwalaang mas ligtas sa malas at mas magaan ang energy. Kaya hanggang ngayon, kahit modern na ang panahon, dala pa rin natin ang paniniwala na ang laurel ay isa sa pinakamaswerteng halaman. Hindi dahil uso lang ito, kundi dahil sa kwento nito noong araw,
at sa simbolismo nito na ipinasa mula sa sinaunang panahon hanggang ngayon. Tandaan mo ito, ang swerte ay hindi lang basta dumarating. Minsan, kailangan din natin itong tulungan. Ang paglalagay ng maswerteng halaman tulad ng laurel sa harap ng bahay ay parang paalala sa sarili mo na handa kang tumanggap ng biyaya. Handa kang magbago at handa kang maging mas maswerte sa buhay. Minsan, ang simpleng bagay tulad ng isang halaman ay kayang magbago ng energy ng buong bahay. Mga ka-Clover, alam naman po nating napakarami pong mga masuswerteng halaman. Pero ang puno ng laurel ang isa sa pinakamalakas maghatak ng kasaganaan. Ang iba nga siguro sa inyo ay nalilito na kung ano ba talaga ang dapat nyong ilagay na maswerteng halaman sa inyong harap ng bahay o main door, pero lahat ng lucky plants ay nagbibigay ng swerte kapag ang tao ay may positibong pananaw. Nasa sa inyo na po yan kung anong gusto nyong ilagay na maswerteng halaman sa harap ng inyong bahay or sa entrance na inyong bahay or sa tabi ng inyong main door. Basta po ang laurel ay isa sa pinakamalakas na maswerteng halaman sa harap ng ating bahay or sa entrance ng ating main door. At kung alam niyo po mga ka-Clover, ang dahon ng laurel ay ginagawa rin itong magic spell. Simula na naging positibo ako sa mga bagay na ito, ay positibo rin ang mga nangyayari sa buhay ko. Sa mga wala pa pong puno ng laurel ay panahon na para magkaroon po kayo ng puno ng laurel sa inyong bahay. Kaya kung gusto mong lumakas ang swerte sa bahay mo, kung gusto mong mas gumaan ang pakiramdam ng iyong tahanan, at kung gusto mong magkaroon ng mas maraming opportunities, subukan mong maglagay ng puno ng bay leaf o laurel sa harap ng bahay. Ilagay mo ito sa entrance, alagaan mo ito at paniniwalaan mo ang magandang simbolismo nito. At tandaan mo, ang bahay na may magandang energy ay bahay na may masayang pamilya at mas maraming biyaya. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mong kalimutan i-like, i-share at i-follow para sa mas marami pang videos tungkol sa Feng Shui, swerte at maswerteng halaman. Maraming salamat sa panunood at sana ang buhay mo ay mapuno ng swerte, kasaganaan at magandang kapalaran.